Kagabi umattend ako ng Bible study. Although hindi ito ang topic pero natatak sa isipan ko ang aspeto ng pinag-aaralan namin kagabi. Ito ang forgetting and remembering. By the way, ang topic namin kagabi is about forgiveness. Natanong ko tuloy sa sarili ko kung curse ba o blessing ang human memory. Welcome po sa Diakonos at ito ang Bible study number 20. Glory to God po. Una sa lahat, it is important to establish that everything God had made ay mabuti. Hindi tayo nilikha upang makalimot. Sadly, kapag tayo ay nagkakasala, lumilikha tayo ng alaala na mananatili sa atin. Parang naka 8K resolution pa nga kung minsan. Nung kasi ako naging believer, paminsan-minsan, merong mga episode out of nowhere na yung mga snapshots ng aking mga lumang kasalanan ay bigla na lang nag-a-appear sa isipan ko. And to be honest with you, kung tatambayan ko sa isipan ko yun, kung pwede talaga ako magkasala. Nagkaroon din ba kayo ng the same experience? Minsan, kahit nasa church ka na, or Bible study, or even nasa prayer ka, umaatake pa rin. Maaring magkakaiba yung ating mga nagawang kasalanan. But whatever that may be, it has the capacity to hunt us through our thoughts. Pag-isipan natin tong tatlong punto na i-share ko sa inyo ngayon. Our memory is God's gift. Sabi ng Bible sa 2 Corinthians 7:10, for godly grief produces repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. Actually, kung iisipin mo, kung hindi natin naaalala ang ating mga kasalanan, maaaring muling maulit ang mga ito. Binigyan tayo ng Diyos ng kaloob na maalala ang ating mga nagawang kasalanan para magtulak sa atin to repentance and humility. Point number 2, our memory reminds us of God's mercy and grace. Ang sabi ng 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. Here, we see Apostle Paul saying na hindi na ako tulad nung dati. Hindi natin tunay na mararanasan ang tagumpay or ang victory kung hindi natin natututunan ang aral ng ating nakaraan. Kapag iniisip ko yung failures ng aking nakaraan, pinanghahawakan ko ang mga alaalang ito sapagkat ang mga ito ay patutuo ng biyaya at awa ng Diyos. Ang mga ito ay nagpapaalala sa akin na bagamat ang kanyang gawain sa akin ay maaring hindi pa ganap, pero hindi na ako ang dati kong pagkatao. Glory to God po. Point number 3, our memory can be a testimony. Sabi ng Psalm 66:16, come and hear, all you who fear God, and I will tell what He has done for my soul. Alam nyo mga kapatid, ang memory ng ating past sins can serve as a testimony. The memories of our sins at ang mga pagbabago sa buhay natin can inspire and encourage others. Sharing our experiences can be a powerful witness to God's unwavering love and grace. Kailangan nating maunawaan ng tama ang gospel, sapagkat si Kristo ang minsay namatay dahil sa mga kasalanan, ang matuwid para sa di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Ang sabi niya, He died for our sins once for all time. Remind yourself even when you are at your lowest. And His gift, His death on the cross is more than enough mga kapatid. Ang sabi ng scriptures, and their sins and iniquities will I remember no more. Sabi ng Hebrews 10:17. Bilang panghuli, gamitin natin ang ating mga alaala or memory to glorify God, fixing our eyes on Jesus and the miracle of changed life na na-experience natin. Ang kakayahan nating maalala ang ating mga kasalanan ay isang mahalagang aspeto ng ating Christian walk. Ito ay nagbibigay daan sa atin na makita ang kabutihan ng Diyos at ang awa ng Diyos sa buhay natin, na nagdudulot sa atin ng pagsisisi at pagbabalik loob. Ang alaala ng ating mga pagkakamali ay nagtuturo sa atin na umiwas sa mga ito sa hinaharap at nagiging daan upang lalo nating maunawaan at mapahalagahan ang kagalakan ng ating kaligtasan. Sa tuwing inaakusahan tayo ng kalaban, focus kay Jesus agad. Gayahin natin si David. Ang sabi niya, restore to me the joy of my salvation and uphold me with a willing spirit. Sabi ng Psalms 51:12. Let's pray po mga kapatid. Heavenly Father, Lord, we thank you sa gift of memory, which serves as a reminder of your grace and your mercy. Tulungan niya kami, Lord, na magamit ang aming mga nakaraan para maging testimony to encourage others. Restore us the joy of your salvation and uphold us with a willing spirit. May our lives po reflect your transformative power and lead others to your loving embrace. Sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Mga kapatid, ang Diyos ay may plano sa atin. Mahal niya tayo at nais niya tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama siya. Ngunit lahat tayo ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Ang kasalanan ay naging hadlang para sa atin upang magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos.
Sinabi ng Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Sinabi sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay maaring mapatawad at magkaroon ng bagong buhay. Kailangan lang nating gawin ay magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon na tagapagligtas. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, pwede kang magdasal on your own. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y isang makasalanan. Kailangan kita sa aking buhay. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at humihingi ako ng iyong kapatawaran. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at baguhin mo ako. Salamat po sa iyong pag-ibig at kaligtasan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Naway samahan niyo po kami sa araw-araw para sa isang maikling Bible study. Muli, hindi po namin hangad ang kapurihan ng tao sa mundo, yung likes, follows at kung ano paman. Ang hangad namin, kung loloobin ng Panginoon, ay ang i-subscribe ninyo ang gospel ni Jesus Christ. I-follow ninyo ang God's commandment and be more like Christ. Muli, ito po ang diakonos, which means servant. God bless you mga kapatid. I'll catch you in the next video. God willing po.